ko alam kung kailan nagsimula ang lahat. Kung kailan nagsimulang maging makulimlim ang mundo ko. Sabihin na nating bata pa lang ako, alam ko nang may iba sa akin. Hindi lang simpleng pagiging introvert o mahiyain. May bigat sa dibdib ko na parang laging may sasalakay na bagyo kahit kalmado ang paligid. Nakaligtas ako sa unos sa pamilya, sa mga pagkakataon, muntik na kaming mawala ng lahat. Nakaligtas ako sa mga tunay na bagyo. Noong panahong undoy, na halos lamunin ang kalsada sa amin. Pero ang hindi ko alam, may isang unos na darating. Isang unos na hindi tubig ang dala, kundi kirot at anino. At ito ang unos na hindi ko kakayanin. Ito ang unos na mag-iiwan sa akin ng habang buhay na pangungulila, na tila hinahabol ng isang multo. Ang isang multo ay isang salita, na dati ay pambata lang sa akin. Panakot. Ngayon, ito ang mismong anino. Kasama ko sa bawat pagising, sa bawat paghinga. Siya ang multo ko, si Ren. Nagsimula ang lahat sa isang university. Isang malaking campus, napakaraming tao, napakaraming ingay. Para sa isang tulad ko, isang taong pakiramdam niya ay laging nasa gilid ng buhay. Para itong karagatan na pilit akong nilalaman sa dami ng estudyante, sa dami ng nagkakilala, sa dami ng naghanap, nakakagaan ng loob na isipin na ganito pala ang pakiramdam ng mawala sa karamihan. Hindi ka napapansin, hindi ka hinahanap. Walang pressure. Walang mata na nakatutok sa'yo. Nagtatanong kung bakit malungkot ka, kung bakit tahimik ka, kung bakit parang laging may ulan sa loob mo. Ang kursong kinuha ko, Multimedia Arts. Hilig ko ang sining, ang paglikha ng mga bagay na magiging tulay sa ibang realidad. Sa isang klase namin sa visual storytelling, doon ko siya unang nakita. First year pa lang kami noon pero tila may dalang luma at pagod na kaluluwa si Ren. Kilala siya sa class namin hindi dahil sa pagiging sikat sa social media o sa galing sa sports, kundi dahil sa mga drawing niya. Madilim, malungkot, pero may pambihirang ganda. Hindi kami agad nag-usap. Ilang linggo rin kami nagkakasama sa iisang silid ng hindi nagpapansinan. Si Maya ang best friend ko, ang unang lumapit sa akin. Kabaliktaran ko siya, siyahin, madaldal. Lara, napansin mo ba yung Ren? Tanong niya sa akin. Isang araw habang nagla-lunch kami sa cafeteria, na puno ng ingay. Nagkibit balikat lang ako. Yung tahimik sa dulo? Oo, maganda yung mga gawa niya. Maganda nga pero dark naman, di ba? Kita kami ni Ren dahil sa group project sa school. Tahimik kami pareho, pero sa katahimikan namin, nakita ko ang koneksyon. Pareho kaming may pinagdadaanan. Pareho kaming naliligaw sa sariling kaisipan. Nag-usap kami tungkol sa mga idea para sa short film. At doon nabuo namin ang konsepto ng kwento. Habang nagtatrabaho kami sa project, mas nakilala ko si Ren. Nalaman kong mahilig siyang magbasa, lalo na ng mga dark fantasy novels. Na may sakit ang nanay niya at malaki ang ginagastos nila sa ospital. Nakikita ko sa kanya ang sarili ko. Pareho kaming hindi nakikita. Pareho kaming may pinagdadaanan, pero may isang malaking pagkakaiba sa amin. Siya nananatiling matatag. Naging kami ni Ren. Ang relasyon namin hindi katulad ng iba. Wala kaming mga date sa magagarang restaurant.
Pero meron kaming katahimikan, pag-unawa at pagmamahal. Sa piling niya pakiramdam ko, nakikita ako, naririnig ako at minamahal ako. Di pa ba sapat ng sakit at lahat na hindi ko ipararaan? May mga simpleng sandali na nagiging espesyal. Tulad ng paglalakad namin sa campus, ang pag-uusap namin sa mga pangarap namin. Ang simpleng panonood ng sunset. Pero alam ko sa likod ng lahat ng kasiyahan na yun, may nagtatago. May malaking unos na darating. Alam ko na ang kasiyahang ito hindi rin magtatagal. Ang realidad ay handa ng sumulpot at sirain ang ilusyon. Di ko alam kung anong mangyayari sa amin, pero ang alam ko, dapat kong palagahan ang sandaling ito habang kasama siya. Habang nag-edit kami ni Ren ng short film sa computer lab, tumunog ang kanyang telepono. Isa itong tawag mula sa kanyang tatay. Nakita kong tumayo siya at lumayo. Ang mukha niya ay puno ng pag-aalala. Bumalik siya at sinabi na kailangan niyang umuwi dahil lumala na ang kondisyon ng kanyang ina. Agad akong tumayo at lumapit sa kanya at sinabi niya na hindi ko na kailangan na pumunta sa kanila. Umuwi si Ren sa probinsya nila at nakatanggap ako ng mga text mula sa kanya. Sinabi niya na siya ang nagbabantay sa nanay niya at halos hindi na siya natutulog. Sinabi niyang natatakot siya. Isang umaga, nagising na lang ako sa isang text message galing sa kanya. 2 salita. Wala na. Naramdaman kong gumuho ang mundo ko. Ako sa burol ng nanay niya at nakita ko siyang maduwis at pagod. Lumapit ako at umupo sa tabi niya. Kinausap ko siya pagkatapos ng libing tungkol sa pagbabalik niya sa Maynila. Umiling siya dahil kailangan niyang alagaan ang kapatid niya. Naintindihan ko ang kanyang desisyon. Tinanong ko siya kung magkikita pa ba kami. At sinabi niyang, hindi niya alam. Naghiwalay kami ni Ren at bumalik ako sa Maynila. Nag-aral, nagtrabaho, ginawa ko ang short film namin bilang tribute sa nanay niya. Sa kanya at sa pagmamahalan namin. Hindi naging madali ang buhay. Maraming pagsubok ang dumating. At sa tuwing nararamdaman ko ang pag-iisa, titingin ako sa kalangitan. Aalalahanin ko ang sunset, ang ngiti niya at ang pagmamahalan namin. Naging successful ako sa industriya ng pelikula. Nakagawa ako ng maraming documentaries at independent films. Bawat proyekto, naroon ang bahagi niya. Ang kanyang inspirasyon, ang pananaw at ang pagmamahal sa sining. Isang araw habang naglalakad ako sa film fest, nakakita ako ng isang pamilyar na mukha. Nagulat ako, tumigil sa paglalakad at pinamusta ng taong yun. Di ako magkamali. Si Rem. Lumapit siya sa akin. Nagkayakapan kami, mahigpit, matagal. Parang bumalik ang lahat ng alaala namin. Pagkatapos ng festival, nagdesisyon kaming magkita ulit. Tumalaw ako sa kanila at bumibisita rin siya sa akin sa Maynila.
Napagtanto ko na hindi pa pala tapos ang kwento namin. Nagbago man ang buhay namin, nananatili pa rin ang koneksyon namin. Ang pagmamahal namin sa isa't isa. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa aming dalawa sa hinaharap. Pero ang alam ko, mahalaga ang bawat sandali na kasama ko siya.